Amen. Sige, palakpakan nga natin muli si Lord. Amen. Di ba, napakaganda na marinig po natin yung mga patotoo para kay Lord. Amen. Siya po ay anak ng pastor, pero minsan kasi yung mga anak ng pastor, sila yung matigas ang ulo. Tama? Sino-sino anak ng pastor? Minsan sila yung mahirap mong maakay kay Lord. Kaya ang tatay niya pastor, pero siya saan-saan nasuot. Narinig nyo? Nagpunta ng Seventh-day Adventist, ewan ko kung saan pa siya nasuot, hanggang talagang nakilala niya si Lord. Amen. Kaya lahat tayo ay may pinagdadaanan sa paglilingkod sa Panginoon. Pero ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, pag meron tayong pinagdadaanan, kasama mo pa rin si Lord. Palakpakan mo nga si Lord. Amen. Sa umagang ito, nais ko pong mag-share sa inyo about, sa topic ko ngayon, ang 7 sekreto para tayo ay mag-overflow. Sino sa inyo ang gusto niyang yumaman? Amen. Hangin ba yun o ilong? Lahat ng tao gustong yumaman. Tama ba? Bakit? Kasi pag yumaman ka, lahat makukuha mo. Tama? Tama ba? Pag mayaman ka, maraming bagay ang pwede mong gawin sa buhay mo. Hindi mo na problema ang magmisyon. Sino sa inyong gustong pumunta ng Korea, hindi matuloy-tuloy kasi nga walang pamasahe. Last year po, 11 na bansa ang pinuntahan ko. Hindi ko naging problema pera. Kasi ang Diyos na paglilingkuran ko, mayamang Diyos. At ang Diyos na yun ay Diyos nyo rin. Amen? Kaya sa umagang ito, maaaring naririnig yun na ito, pero hindi lang nag-sink in sa puso ninyo. Ngayon po pag-aaralan natin ano ang mga sekreto upang tayo ay mag-overflow sa Panginoon. Tayo sa mandaling pumikit, Lord, sa pangalan ni Jesus, we pray and declare, Father God, upon your words, O God, Lord, ito ay maging buhay ng bawat isa, Panginoon, na nakikinig sa umagang ito. Dinadalahin ko sa iyo, Panginoon, tulungan mo po, Panginoon, na ibahagi ko ang iyong salita, Panginoon. At hinihiling ko sa iyo sa pangalan ni Jesus, ito ay tumubo sa matabang lupa sa pangalan ni Jesus. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Punta na po tayo sa aking salita ng Panginoon, 7 Secrets of Overflowing. Meron pong 7 bagay na dapat gawin ng isang tao upang siya ay muling pagpalain ni Lord. Maaring naririnig niyo ito, maaring naituro na. Kaya lang ang problema, hindi natin napansin. Ito ay mga simpleng bagay, pero yung simpleng yun po ang magpapalago sa atin sa ating buhay sa Panginoon. Amen ba? Sabi ko sa DepEd, back to the basic. Marami na ho tayong narinig, tama ba? Pero yung basic na ando doon po ang susi, na ikaw ay pagpalain ng Panginoon, nakakalimutan natin kung minsan. Kaya sa umagang ito, sige, pag-aralan po natin, unang sekreto, kung dapat tayo pagpalain ng Panginoon. Number 1 po, kung nais mo na ikaw ay pagpalain ng Panginoon, sabi nga ang overflow, punong-puno ka. Amen. Siguro nagtataka kayo kanina, bakit ito mga ito nag-aabot ng sobre? Alam niyo mga kapatid, ang unang binabago ng Panginoon kasama ng ating salvation, pati ang ating palad bukas sa gawain ni Lord. Amen ba? Alam mo nyo, nung unang panahon, dahil pastor po kami, pag meron kaming pinupuntahan ng mga simbahan, nalulungkot kami pag ang simbahan maliit. Nalulungkot kami pag ang simbahan konti ang membro. Bakit? Kasi minsan iniisip namin, naku, wala kami ma-offering dito. Pero alam niyo po, binago ng Panginoon yung isip ko. Na pag ikaw ay nagpupunta, pag ang pastor mo tinutulungan mo at nagtatanim ka, the more na pagpapalain ng Diyos ang buhay mo. Amen ba? Hallelujah. Kaya number 1 na dapat natin gawin upang tayo ay mapuno, upang tayo po ay dumami ang pagpapala ng Panginoon is number 1 is trust in the Lord. Amen ba? Ang trust po, malalim ang kahulugan. Hindi mo sabihin, Panginoon, nagtitiwala ako sa'yo. Pero wala namang gawa. Ang sinabi niya, pag nagtiwala ka, katulad ng bangkong yan, nagtitiwala kayo na kaya niyang kargahin ang bigat nyo. Tama, di ba? Ang pagtitiwala sa Panginoon, alam mo ano man ang mangyari, nagtitiwala ka na kaya kang bitbitin ng Panginoon. Okay, basahin po natin yung verse
Ready, go. Okay, number 1, sabi niya, trust in the Lord. Hindi lang trust. And do good. Magkasama ito, mga kapatid. Pag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, may aksyon. Sabihin mo nga sa katabi mo, may aksyon. Ibig sabihin yan, gagawa ka. Do good. And what are the promise of the Lord in the land? And, sabihin natin, enjoy. Amen. Enjoy. Safe pasture. If you trust the Lord with all your heart, you will enjoy the blessings of the Lord. But you must put your trust in God. Amen ba? Kaya marami nagsasabi, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Minsan itong mga kasama ko, pinapatalon ko yung mga yan. Alam niyo yung talon? Pag nagsabi ako sa kanila na, sinong gusto sumama sa akin? Ayaw ko ng negative. Pag nagsabi sila sa akin na, Ma'am, kasi ganito, huwag kang sumama. At alam nila ugali ko sa amin. Pag sinabi ko huwag ka sumama, hindi lang yun ngayon. Taon ang bibilangin mo bago ka makasama sa akin. Why? Ayoko ng negative thinker. Bakit? Kasi pag nagtiwala ka sa Panginoon at ibinigay mo ang lahat, kayang ibigay ng Diyos ang pangangailangan mo. Palakpakan mo nga si Lord. Hallelujah! Sabi niya, kayang ibigay ni Lord. Trust in the Lord and you do good. Hindi ka masasave dahil ikaw ay gumawa ng mabuti. Ikaw ay saved na nung gumawa ka ng mabuti. Attending the church is a good work. Cleaning the church is a good work. Praying is a good work. Pero hindi na makakapagligtas sa'yo. Ang makakapagligtas sa'yo, nung ikaw ay tumanggap kay Lord bilang Diyos at nakapagligtas mo. And works will follow. Amen ba? Ano yung number 1? Number 2. Tingnan natin kung anong sinasabi ng number 2. Delight, sabay-sabay. If you will say delight, magpakasaya ka. Amen ba? Marami mga tao na sa loob ng iglesia, naglilingkod sila sa Diyos, pero wala nang kasiyahan. Ito yon. Pag inutusan mo, ako na naman. Sabi mo, wala dito. Wala dito yon. Sa ibang church lang meron nun. Ha? Maglinis ka nga, ayusin mo ang bangko. Ako na naman. Pag inutusan mo, overwork na ako. Nakarinig na ho ba kayo ng ganon? Pag ikaw ay naglilingkod kay Lord, hindi ka ma-overwork. Why? Kasi ang Diyos ang nagbigay ng kalakasan mo. Amen ba? Kaya huwag niyo sasabihin sa akin, overwork kayo. Overwhelmed na ako. Ako gigil na gigil pag naririnig ko yung overwhelmed na salita. Because you are serving the God who gave you the life. Bakit mo sasabihin kay Lord, overwhelmed na ako sa trabaho mo, Lord? Sabihin mo nga sa katabi mo, titigan mo yung katabi mo. Ikaw ba yon? Ha? Ikaw ata yung naringgan ko noon. Minsan narinig ko sa iyo yon. Gantihan mo naman. Ikaw din, pareho lang tayong dalawa. Amen. Sabi niya, delight, magpakasaya ka. Meron ako anak na bunso. Pag lumuluwas ako ng Manila, hindi ko siya makalimutan. Sabi niya, Nay, pag nagpunta ka ng mall, bilan mo akong bag. Sabi ko, anong klaseng bag? Yung gusto mo, yun na rin ang gusto ko. Eh, siyempre, nag-ikot ako sa mall. Nakakita ako ng bag maganda. Ay, ito, bilhin ko. Umikot na naman ako sa isang mall. May nakita na naman ako uling bag. Ay, ito maganda to, bilhin ko. Naka-4 ko ng binili. Eto na. Pag uwi ko sa bahay namin, sabi ko, Marian, tingnan mo nga, itong bag na binili ko. Ba't ang dami? Wala namang problema dyan eh. Yung ayaw mo, ibigay mo sa ate mo. Di ba? Sabi niya, lahat gusto ko. Lahat daw gusto niya. Ibig sabihin yan, mga kapatid, pag meron tayong gusto sa Panginoon, pag tayo ay nagpakasal sa Kanya, ibibigay sa iyo ng Diyos. Palakpakan mo nga siya. Hallelujah! Hallelujah! Ibibigay ng Diyos. Magpakasaya ka lang. Bakit ko siya binibilan? Kasi itong anak kong ito masunurin.
Bakit huminto kayo ngayon? Bakit biglang natahimik? Masunurin yun. Pag inutusan ko yun, yes ng yes. Yan. Kaya pag luwas ko, masaya ako sa kanya, binibili ko yung gusto niya. Ngayon, tanong, sumusunod ba tayo sa Diyos? Pag may sinabi ba ang Diyos, sumusunod ka? Tingnan po natin yung sinabi ng verse. Tingnan po natin. Basa tayong lahat. Let me explain. Sabi niya, delight yourself in the Lord and He will give the desires, may S pa, of your heart. What is your desire today? Ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo? God said in His Word, delight yourself in the Lord. Amen. Magpakaligaya ka. Ano man ang ibinigay sa iyo ng Panginoon na gawain mo, gawin mo with all your might. Amen. Minsan nagagalit ako pag tumitingin ako sa TikTok, makinig kayo sa akin, young people. Mayroon ba young people dito? Marami? Ito yan. Mag-special number ka naman. Hinihiya ako eh. Magbukas ka ng cellphone. Ando, nagtitik-tik-tok doon. Di ba? Tama ba ako? Sabihin mo, hindi ako yon. Hindi ako yon. One time nanood ako. Hiyang-hiya ako kay Lord. Why? Yung mga tinatawag na Kristiyano, na mga anak ng Diyos, na ang sinasabi ng salita ng Panginoon is delight yourself and He will give the desires, nasa sanglibutan. At ano ang inaawit nila? Meron ba kayong awit na alam na hindi Kristiyano? Bigyan niyo ako ng isang Kristiyanong, hindi Kristiyanong awit. Tingnan ko nga, meron ba? Marami. Marami, di ba? At sometimes, ito ang masakit. Nagbibideo tayo, umaarte tayo ng arte ng mundo na hindi mo alam na Kristiyano ka at maraming taong nanonood sa iyo. Mabigat po ba? Mabigat po ba? Di ba? May mga kantang hindi Kristiyano eh, na ando doon ka, iba pa yung klase ng sayaw mo, na ikaw ay Kristiyano. You are the light of the world. At anumang tayo at tindig mo sa Panginoon, tinitingnan ka ng mundo. Ito pang masakit. Pagdating ng Sunday, worship leader ka. Mag-worship ka kay Lord. Samantalang kagabi, hindi ko alam kung anong sayaw ang meron ka. Di ba? Sabi nga nun, bato-bato sa langit, ang tamaan umaray at sabi niya, Lord, baguhin mo ko. Amen ba? Kaya ingatan po natin. Sabi niya, if you delight yourself in the Lord, whatever your desires, sabi niya, He will give the desires. Ano man ang hilingin mo, ano man ang gusto mo. Sometimes hindi mo na sinasabi, but God knows. At ibibigay niya yun sa'yo. That is the second secret if you want to overflow sa paglilingkod sa Panginoon. Number 3 po. Mabilis lang ako. O, anong sabi niya dito? How I delight in your commands, how I love them. Ibig sabihin yan, mga kapatid, mas maganda na ang salita ng Panginoon, yun tayo magpakasaya. Amen? Sabi ko minsan sa mga, meron akong tinuturo ang outreach namin sa mga bata. 12 verse kaya nilang i-recite. Minsan nagpa-recite ako sa church. Yung aming mga young people, sabi nila, ano ang alam niyong member verse? Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Next, John, Jesus wept. Di ba? Ibig sabihin, wala kang gana sa salita ng Panginoon. Pero anong sinabi niya upang ikaw ay pagpalain? Magkaroon ka muna ng gana sa salita ng Diyos. Natuwa ako kanina kay Bishop. Sabi ko, galing naman. Ano yung sabi niya? Pag kayo po ay narito sa loob ng church,
wala akong tatayo-tayo, at wala akong iihi-ihi. Ang galing nun ah. Samantalang sa amin, ikaw uubo pa lang, meron na silang sakit sa pantog. Punta ng CR, umiihi. Pero maganda yung ganun. At alam ko, sa ganung disiplina, the more na pagpapalain kayo ni Lord. Palakpakan nyo nga si Lord. Hallelujah! Sabi niya, I delight in your words. Masaya ako na ang iyong mga salita ay nasa aking puso. Meron tayong lahat cellphone, tama ba? Sometimes pagising mo, imbis na salita ng Panginoon, di ba cellphone muna? Ano ba nakalagay doon? Minsan, nasusuya ako. Dahil itong mga kabataang ito, masyado silang abbreviated magsulat. How you? Like, ano itong how you na to? Meron pang yung weight nila, 8. W8. Ano to? W8 na to. Ma'am naman, weight yan. Paano nag-weight yan? W8. Sige nga, basahin mo nga sa akin, weight ba yan? Yung pala, yung sinasabi nila, iba-iba. Di ba? Pero alam niyo mga kapatid, pag ating binigyan ang salita ng Panginoon na priority sa ating buhay, hindi na mangyayari yung ating kinatatakutan. Why? Because God will going to bless your life. Amen ba? Next, ano po ang sinabi niya? Okay, number 3 pa lang. Number 3, sabi niya, seek first the kingdom of God. Di ba lagi sinasabi ito? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bakit hindi nagmamanifest? Kasi you are not seeking first the kingdom of God. Ano ho bang ibig sabihin ng seeking first? Sunday is a church day unto the Lord. If you will seek the Lord first in your life, dapat hindi ka late sa church. Aray ko. Aray ko nga, sabi ko na nga eh. Outs ba? Ha? Sino yung kaninang dumating dito late na? Ha? Wala na. Natapos na yung kantahan, patakbo-takbo ka pa lang. Na? Sabi niya, seek first. Ibig sabihin, pagdating ng Sunday, alis lahat ng cellphone na babasahin mo para bukas ng umaga, maaga ka sa loob ng church. Sa praise and worship pa lang, ando doon ka na, palakpakan mo nga si Lord. Hallelujah! Seek first. Basahin natin yung kanyang verse. Sige nga. Go. Okay. Anong sabi niya doon? All. All is well. Ibig sabihin niyan, if you seek the kingdom of God, sa mga unang verse sinabi doon ang mga tao sa mundo, ang hinahanap nila, ano ang aming kakainin? Ano ang aming daramtan? Pero sabi ng Panginoon, seek ye first. Pag sinik mo ang kingdom of God first in your life, pagkain, ang iyong damit, God will supply it. Amen. Amen ba? Pati hanap buhay, God will supply it. Pati promotion, God will supply it. If you seek God's first in your life. Amen ba? Minsan gusto natin, Lord, promote mo naman ako. Sabi ng Panginoon, are you seeking God first? Are you seeking it? No? Mamaya makikita nyo ano yung patuto, anong ginawa ng Diyos sa buhay namin. Sabi niya, will be given to you. Hindi mo na hihingin. Will be given to you as well. Ibig sabihin yan, in your mind, you are thinking, ito ang pangangailangan ko, Lord. God said, I will give it to you because you are seeking me first. Amen ba? Sino sa iyo sa pag mayroong prayer meeting, hindi nakaka-attend? Hindi ako maka-attend, busy ako. Pero pag dumating minsan ang problema, siya ang una sa church. Kasi may problema siya. Mga kapatid, sa umagang ito, unahin mo si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, unahin mo si Lord. If you want God's blessing, put God first in your life. And then sabi niya, He will be given to you as well. Lahat, all, sabi natin all.
Magbilang ka na kung ano yung all sa buhay mo. Iyon ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Narinig niyo yung patotoo? Hindi yun scripted. Kung papaano ang isang tao, hindi lang sinabi ni Stephen, sabi ko, iklaan mo ha, pag dinilatan na kita, ibig na, minto ka na. Sabi ko sa kanya kanina, siya yung kauna-unahan, ang dami ho akong pinangarap sa aking mga kababaihan. Pero siya ho ang unang humakbang. Nung pumunta ho kami ng Hong Kong, sabi niya, ma'am, wala akong pera. Bakit maliit ba ang Diyos mo? Ang laki po ng babayaran namin. Maliit ba ang Diyos mo? Sabi niya, hindi. Then go. At alam mo ho ang nangyari. Sabi ko, huwag kang manghihingi. Huwag kang magsusulisit. Hayaan mong kumilos ang Diyos sa buhay mo. Ito lang ang ilalagay mo. No if, no buts, I will be going to Hong Kong. Yung mga kamag-anak niya nabasa. Wala siyang hiningi, Ay, pupunta ka, oo, magmi-mission ako. Ay, sige, magpadala kami sa iyo. O, di ba? Nung pumunta ho kami ng Hong Kong, mas marami siyang pera sa iba naming kasama. Wow? Wow, di ba? Kasi inuna mo si Lord. Ano yung patutuo ng buhay niya? Tagalinis po sila sa church. Hindi yan nagreklamo. Mag-asawa sila sa kayong anak niya. Pero anong blessing ni Lord pag inuna mo? Meron na siya ngayong anak na seaman. Mataas ang posisyon. At kahit na may asawa na ang anak niya, sinusuportahan siya kasi balo siya. Ganon magpala si Lord sa mga taong inuuna ang Panginoon. Palakpakan mo nga si Lord! Hallelujah! Ang sikreto pala, unahin mo lang siya. At hayaan mo ang Panginoon, siya ang magbigay ng pangangailangan mo. Number 4 na ba ako? Yan. Number 4 is prayer in Jesus' name. You need to know your authority. Amen ba? Meron na ako isang nakausap na tao, sabi ko sa kanya, pag ikaw ay nananalangin ng inaalihan ng demonyo, huwag ka manalangin ng, in Jesus' name, go. Kailangan pagalitan mo. Ba? Sabi niya, pray in Jesus' name because that is your authority. Sabi niya, pag ikaw ay nanalangin, ano ang sinasabi ng verse? Sige, tingnan natin yung verse. Okay, sabay-sabay. Wow. Sabi ng Panginoon, if you pray in Jesus' name, I will do, basa, whatever. Sabi niya ba, Sam? Sabi niya ba, Sam? Sam, you will ask? Sabi niya, I will do whatever you ask in my name. That is God's promise. Bakit? Kasi pag iyon ay nangyari sa ating buhay, our Father in heaven will be glorified. Makinig ho kayo mga kapatid. Binigyan ho tayo ng Panginoon ng autoridad. Sino sa inyo may refrigerator sa bahay? Taas ang kamay. Ito, ganito po yan. Pag ikaw may refrigerator sa bahay, yung anak mo, hindi yan makikiusap. Tama? Bubuksan niya yung refrigerator mo at kukunin niya yung gusto niyang pagkain doon. Tama, mali? Yun po ang ating autoridad kay Lord. Ano man ang nakalagay sa pagpapala ng Panginoon, that is ours because that is God's blessing unto His people. Amen ba? Hindi ka magsasabi na, gusto ko sanang kumuha ng pizza dito eh. Gusto ko sanang kumuha ng chocolate, kaya lang baka pagalitan ako. Hindi po. Lahat ng nasa refrigerator ni Lord, para sa'yo. Palakpakan mo nga siya. Hallelujah! Lahat ng pagpapala ay para sa akin. Bakit? Sabi niya, ang Ama ay maluluwalhati pag ang katugunan ng ating panalangin ay matupad. Wow! Yung pala ang gusto ng Diyos sa akin. Tanong, meron ba kayong hiniling kay Lord na hanggang ngayon hindi pa nyo nakakamtan? Paano kayo nananalangin? Paano nyo ginagamit yung authority nyo kay Lord? Sabi niya, pray and ask in my name. Meron pang isa. Sige, isa pang verse niyan. Okay, next, basa uli.
O, kita mo? God said you will ask not some things, but anything in my name, and I will do it. Palakpakan mo sa Lord. Wow! Sabihin mo, akin yan. I will do it, said God. Pero, marunong kang humiling. Alam mo kung ano ang iyong mga bagay na nais ng Panginoon para sa'yo. And then God will grant it to you. Amen ba? Next, number. O, meron pa, John 15:11. Sige. I have told you this. Wow. Diba? Pag meron tayong panalangin na natugon, diba tuwang-tuwa tayo? God said that your joy may be complete. Kailangan mapuno. I remember one time, ito ho yung nangyari sa akin, pumunta ho ako ng Israel. Sabi ho ng narinig kong mentor, sino sa inyo ang gustong pumunta ng Israel? Taasan kami lahat ng kamay. Then sabi ng mentor, sino sa inyo ang gustong mag-seed sa gawain ng Panginoon? At yung seed na yun ay para sa Israel. Hindi ho ako nagdalawang isip. Nag-seed po ako sa gawain ni Lord. Makinig ko kayo, ang pera po pinahawak lang sa inyo ni Lord. Hindi niyo ho paghahaarian. Kaya pag may sinabi sa inyo si Lord, ibigay niyo yun sa gawain niya, sumunod kayo agad sa Kanya. Kasi doon magsisimula ang pagkapala. Kaya nung binigay ko yung pera ko sa Lord, sabi ko, Lord, ihisid ko to. Hindi ako makakapunta ng Korea, ay ng Israel kasi ang mahal, kasi 150. Pero ihisid ko to. Maari may mga taong konti na lang ang kulang nila makakapunta na sila ng Israel. Dumating ang time, nakatanggap ho ako ng text. Sabi niya, Pastor Alita, can you give me your passport? Siyempre, bakit kaya? Bakit kaya? Tapos sabi ko, binigay ko. Then sorry po, sabi ko ganun, hindi pa po ako makakapunta ng Korea. Sabi niya, no, bayad ka na po. Nabayaran na po. Hindi ko alam kung sino, pero dahil si Lord, alam niya na ikaw ay marunong mag-seed sa gawain ng Panginoon, ibibigay sa iyo ng Lord. First time na nagpunta po ako ng Israel, thrice na po ako nakapunta ng Israel, at never naging problema ko ang pera. Bakit? Pag ang pera ko kulang, hindi para sa akin yun, para kay Lord. Ito pong papunta pa, alit po kami ng Turkey, dalawa kami ni Mirna. Sabi nung sinong gusto pumunta ng Turkey? Taas na naman ako uli ng kamay. O sige, ganito, maghulog kayo. Alis kami itong September, maghulog kayo. Alam niyo mga kapatid, nagbigay ako kay Lord uli. Nag-receive po ako sa mga bishop, sa mga pastor, na alam ko ang kanilang gawain ay maganda. Hindi ako basta-basta nagbibigay sa mga pastor. Ang pinupuntahan ko yung mga pastor na nakikita ko nagiging pagpapala. At alam niyo nangyari, nag-withdraw ako sa bangko. Sabi ko sa Lord, Lord, hindi ako mag-withdraw ng pera ko sa bangko. Basta, sabi ng Panginoon, kasi kung ine-exercise nyo rito yung first fruit. Kami ine-exercise namin sa church ang first fruit. Nag-exercise po ba kayo, Bishop? Ang first fruit po yung unang sweldo mo sa loob ng isang taon. Halimbawa, January kami. Kung ano ang sweldo mo ng January, lahat yun ibinibigay namin. Ganun kalakas yung pananampalataya na namin. Ngayon, inihanda ko yung first fruit ko. Then sabi ni God, mag-withdraw ka sa bangko mo. Sabi ko, Lord, pupunta ako ng Turkey. Sabi ng Panginoon, mag-withdraw ka. Withdraw ko yung pera ko. Nakita ko yung mga pastor sa January kasi merong conference. Binigay ko po sa mga pastor. Sabi ko, Pastor, seed ko po sa inyo to, seed ko po sa inyo to. Pinag-pray kami, ina-anoint kami ng pastor. At alam niyo nangyari, January po yon. Pagating ng March, 150,000. Hindi lang 150,000, 180,000 po ang dumating sa akin. Bayad po yung turkey ko. Amen. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, hindi na ako natatakot ngayon. Kaya nagtataka ako, bakit ho namin pinapakita ho sa inyo? Yung pong bishop ninyo, taniman po nyo yan. Taniman nyo siya. Ang tawag namin doon, seed. Kasi habang kayo ay nagtatanim sa buhay niya, inaangat kayo ni Lord. Amen. Amen ba? Kaya ako hindi na ako takot kasi nakita ko na yung kapangyarihan ng Panginoon. Sabi na sa akin, Pastor Alita, paano ka nakarating ng 11 nation? Hindi ko rin alam.
But ang alam ko, isa lang bagay. Pag sinabi ko na, Lord, pupunta ako, Lord, then the needs are supplied. Amen. Gusto niyo bang subukan yan? Gusto niyo bang maranasan ang kapangyarihan ni Lord? Magsimula kayo magtanim. Yung ginagawa namin, pwede niyong gawin. Sino sa inyo ang mahilig magpa-pray kay pastor? Pastor, pray mo nga ako. Pagkatapos, pagtaas ng prayer, wala na. Makinig ko kayo sa akin. Ito yung sikreto niyan eh. Pag pumunta ka sa ospital at sa doktor, ako ang aking manugang ay doktor. Di ba? At tanungin ka ng doktor, ano nararamdaman mo? Sabihin mo. Pagkatapos niresetahan ka, after nun, anong gagawin mo? Pupunta ka sa sekretary. Magkano hong babayaran? Sasabihin sa'yo, 700. Pero minsan yung pastor natin, siya yung nang lumuhuluhod sa'yo sa panalangin. Hindi hanggang hindi natutugan yung panalangin mo. Pero ang sabihin mo sa kanya, Pastor, Bishop, Tatay, Tiway, taniman niyo po. Amen ba? Bagkat sabi, the prayer of the righteous man avails much. Amen. Ibig sabihin nun talaga lang susunod tayo. Sabi niya, you may ask anything, nasaan na tayo? Sabi niya, your joy may be complete. Matatapos yung gagawin kay Lord at ibibigay niya ang lahat para sa'yo. Pinapangarap mo pa lang, ginagawa na ni Lord. Punta ako ng Hong Kong. May kasabay po ko, bishop nga yung kasabay ko. Kanina nervous na ako dahil sabi, Pastor Alita, pwede bang mag-share ka? Ha? Nagulat ako. Sige po, sabi ko na. O sige, pinauna ako. Tapos yung bishop, siyempre, ang daming nailagay sa bishop, tak ninenervous na ako ng konti dahil kasi, ano po yun, malaking kongregasyon. Alam niyo ho, nangyari mga kapatid, afternoon, yung mga OFW na naroon, meron silang mga nais na gawin sa Panginoon. At hanggang ngayon, sabi nila, ginawa namin yung sinabi mo sa amin at pinromote kami sa aming pinagtatrabahuan. Yung amo namin naging mabait sa amin because they plant the seed in the kingdom of God. Amen ba? Sige, palakpak kay Lord. Hallelujah. Okay, anong number na ako? Number 5. Yan. Number 5 na. 2 na lang. Tapos na tayo. Sabi niya, read and meditate God's Word. Sabi niya, basahin mo at pagbulay-bulayan mo ang salita ng Panginoon. Hindi ho yan parang cellphone na pag binasa mo, nakalimutan mo na agad. Ang sabi ng salita ng Panginoon, bulay-bulayan, meditate. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa akin sa mga salitang ito? Ano ba ang nais mo? Okay, sige, tingnan natin. Sabi niya, okay, Psalms 1:2. Sige, basa. Yun, kagalakan mo ang mag-meditate. Meron pang isang verse naman, napakaganda. Next verse. Andyan ba siya? Okay, basa tayo lahat. Wow. Yun po yung pangako ng Panginoon. Keep meditating the Word of God. And what is the promise? Then you will be prosperous. Sabihin mo, ako yon. And successful. You see? Meditate the Word of God. Basahin mo. Pagbulay-bulayan mo yung salita ng Panginoon. Huwag mong sabihin, isama mo ang pamilya mo sa gawain ni Lord. Ayaw namang makinig. Yaw mo siya pumunta sa impyerno, ako sa langit. Ha? Akayin mo. Sa amin sa bahay, meron kaming tinatawag na devotion at night. Tinuruan namin yung mga members namin. Lahat sila, magbabasa sila ng Bible, umiikot yun sa pamilya namin. Tapos, ikaw ang mananalangin. Kaya one time, pati yung aming mga apo, may apo akong 7 years old, may apo akong 8 years old. Tinuruan namin silang manalangin. Yung apo ko na 8 years old, ito yung narinig namin panalangin niya.
Lord, you bless the Muslim. Sabi niya, you bless the people around the world that they may know you, Lord, as Savior. Nagulat ako, tumingin ako, dumilat pa mata ko. Why? Tinuruan po namin silang manalangin. Huwag lang TikTok ang ituro ninyo. Amen. Tinuruan namin silang manalangin. Kaya pag halimbawa nananalangin kami, me too, sabi ng mga apo ko. At yung aking apong maggo 4 years old, marunong na rin manalangin. Sabi niya, Lord, thank you because we've been in 7-Eleven. Daddy bought me some candies and lollipops. O, di ba? Natuturuan silang manalangin. At sabi niya, kung halimbawang susundin and meditate mo, ang buhay mo will be prosperous and successful. Yun yung pinakamaganda eh. Hindi ka iniwan ng Lord. Hindi ho ako naniniwala na ang nais ng Panginoon sa buhay natin ay maging mahirap. Makinig ko kayo uli. Binabali ko po yung ganong kaisipan. Kasi sabi ng Panginoon, all the riches are mine. All the golds are mine. All the silvers are mine. Yun po yung tatay nyo. Amen. Bakit tayo nabubuhay na mahirap? Kasi inilagay mo sa utak mo mahirap ka eh. Di ba? Kasi ganito lang ako. Kalooban ni Lord na maghirap ako. Hindi po kalooban ni Lord na maghirap ka. Sabi niya, 3 John 2, that you may be prosperous. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prosper. Nasa pagsasabi lang yon. Kaya natuwa-tuwa ko nga Bishop, yung kanyang declaration kanina. Dapat dinideclare nyo yun. Amen. Ako ay malusog, ako ay malakas. Ang aking mga pangangailangan ay natugunan. Ang aking mga anak ay ligtas sa lahat. Ang aking anak ay promoted sa trabaho. At alam niyo po, habang binibigkas po natin yon, our lives will be prosperous and successful. Sige, palakpakan mo uli si Lord. Hallelujah! Next! Eto na. Honor. Ulit. Honor. Kung nais mo maging successful ang buhay mo, you honor God's servant. Basahin po natin. Sige, 2 Corinthians 20:20. Basa po tayo. Yun. Ang isang sekreto, mga kapatid. Honor God's servant. Sabi niya, if you honor God's prophets, you will be successful. Amen? Minsan ang mga tao sa mundo o mga member ng church, sabi ng Lord, I love you. I'm willing to obey you, Lord. Pero pag si pastor ang nag-utos, ayoko po sumunod. Pero nang sabi dyan, honor. Honor. Ito pa ho ang nangyayari. Alam niyo ho ba sa simbahan nagkakaroon ng division ng simbahan? Why? Because there are some members of the church, instead na sila ang mag-pacify ng problema ng church, sila ang gumagatong. Sana wala dito. Alam mo si pastor ganito. Oo nga. Alam mo, ay, ganito, sinabi sa akin na ganito. Oo nga. Di ba? Remember the spies. Sabi ni Caleb at sa kanyang kuwan, maganda doon ni Joshua, maganda ang lalaki ng ubas. Oo. Pero, ang lalaki ng mga tao doon, parang titaklong lang tayo. Minsan mag-ingat po tayo mga kapatid. Papaano ho natin ginagalang yung ating pastor. Ang pastor po natin, hindi perpekto yan. Amen ba? Wala ho kayo makikitang perpektong pastor. Pero ang maganda sa kanila, they comes from the heart of God. Sabi ng Panginoon, I will give you pastors after my own heart, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin niyan, pag on heart, ibig sabihin niyan, siya ay ibinigay sa inyo ng Panginoon galing sa puso ng Diyos. You must honor and never talk to the back
of your pastors and their family because nakikinig ang Diyos sa inyo. Amen ba? Minsan pag nagtipon-tipon, merong isang against sa pastor, against sa anak ng pastor. Lahat sila, oo nga, oo nga, ako din, ganito. Mag-ingat ho kayo. Kasi nakikinig si Lord. Ang naglagay sa kanya, ang Panginoon. And you will give an account to the Lord. Ano man ang sinabi mo sa pastor at sa anak ng mga pastor, sapagkat sila ang nilagay ng pastor para sa iyo, para ikaw ay mahubog. Amen ba? Sige, basahin po natin next. Ano hong sinabi ng verse? Sabi niya, do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm. Bakit ko to sinasabi, mga kapatid? Maraming mga tao sa iglesia, ganun ho ang nangyayari sa kanila. They believe in God. They obey God. Pero pag ang pastor na ang pinag-usapan, iyan na. Pero anong sabi ho ng salita ng Panginoon? Do my prophets no harm. Do not touch my prophets. Next verse, ano pa akong sinabi niya? Verse 7, ito na po tayo. Give your tithes, offerings, and seed faith to God. Kasama po yun sa ating paglilingkod kay Lord. Yung ating ibigay, yung ating tithes sa Kanya. Basahin nga po natin. Sige nga po. Should people, lakasan po nyo. Okay. Pag hindi natin ibinigay yung ating mga tithes and offering unto the Lord, we are a cheater. That is God's word. Amen ba? That is God's word. Sabi niya, you cheated me in your tithes and offering unto the Lord. Hallelujah. Kaya ito po yung ating sundan sa paggawain ng Panginoon. Next po, ano po ang sinabi dyan? Basa po, bring all the tithes. Yan po, may hamon po ang Lord sa atin. Sabi niya, if you will give your tithes and offering unto the Lord, sabi niya, see, if I will not open the window. Lagi natin naririnig yan. Pero kailangan hindi lang po narinig. Put it into action. And bring your tithes and offering and seed, faith unto God. Seed, faith unto your bishop. And sabi ng Panginoon, try me. Try me. Sino hong gustong sumubok sa Panginoon, mga kapatid? Sino ho ang gusto na siya ay lumago? Siya ay mag-overflow. Inariyan po ang itong sekreto. Next, tingnan po natin kung ano kasunod niyan. Yan, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Anong sabi niya dito? Then they will be my people, says the Lord of heaven's armies, on the day when I act in judgment. They will be my own special treasure. I will spare them as father spares an obedient child. Yan po ang pangako ng Panginoon. Amen. Nais ng Panginoon na pagpalain ang buhay mo, kapatid. Tinangan natin kung anong kasunod niyan. Sige po, nabasa na po natin yan. Tingnan ko nga kung anong kasunod niyan. Yan po yung pamilya ko. Meron po akong 4 na anak. Pero ito sa mga anak kong ito, mga kapatid, they are all professional. Pastor kaming tinawag ng Panginoon, pero never na pinabayaan na hindi nakatapos ang aming pamilya. Nung una, sabi ko, Panginoon, paano ko sila matapos? Alam niyo ang nangyari? Sila po ay nabuhay bilang scholars lahat. Yun ang binigay ni Lord. Yung panganay ko, siya po ang nag-manage ng aming school. Yung pangalawa ko po ay chemical engineer, ay computer engineer. Yung pong nag-iisang lalaki ko, siya po ay chemical engineer. At yung pong bunso ko, yung Marian, siya po ay computer science. Alam niyo ho, nangyari, nagtrabaho ho sila sa ibang bansa. Pero umuwi ang anak ko.
At sinabi ng anak ko, kung ikaw nga hindi pinabayaan ni Lord, kami pababayaan ni Lord. Ang laki ho ng kinikita nila. Alam niyo ho yung mga kinikita ng mga computers engineer. Pero iniwanan ho nila yung kanilang trabaho at naglingkod sila sa Panginoon, knowing ang Panginoon hindi magpapabaya na mag-supply ng pangangailangan. Ito pong anak kong lalaki, chemical engineer yan. Siya ang kauna-unahang Pilipino sa Singapore na humawak ng mga taga-ibang bansa. Chemical engineer siya. Siya ay kumikita ng napakalaking halaga. Pero nung tinawag siya ng Panginoon na maglingkod, siya po ngayon ang aming assistant pastor sa church. Sabi ko sa kanya noon, Balong, kaya mo? Sabi niya, kung hindi kayo pinabayaan ng Panginoon, hindi rin ako papabayaan ni Lord. Ganun po mangako ng Panginoon. At talaga po totoo. Yan po ang aking mga apo na ngayon. Sige po, ituloy na lang natin para mapadali tayo. Yan po yung bahay namin noon. Nag-start po kami sa ganyang tirahan. Yet we remain faithful to God. Yan po mga batang nakikita nyo, nasa ibang bansa na po sila ngayon. And they are supporting me whenever there is mission. Why? Tinuruan po namin sila. Nung dinala ho kami sa Ilaga, sa Santiago, diyan ho kami tumira. Ang kapaligiran po namin, puro tubig yan. Pero alam namin ang pangako ng Panginoon sa amin na hindi niya kami pababayaan. Next picture, please. Yan na po yung bahay namin ngayon. That is how God bless our lives. Doon ho kami pinagpala ng Panginoon. If you obey, and you will learn to obey the secret. Sige pa mga kapatid, ganun mo nga. Yan po yung aming unang sasakyan sa Panginoon. Bisikleta lang po. We remain faithful to God. Hindi niya kami pinabayaan. Sige, next. Yan po ang sumunod na sasakyan namin, tricycle. Sige, next. Next. Yan po yung unang binigay sa amin ng church. Ngayon po may bago na kaming sasakyan na ibinigay ni Lord. Sige, ganun mo. Yan po, meron pa kaming isang sasakyan. Sige pa. Yan po yung aming unang bus sa church. Gawa Lunes, Sira Martes. Sumasakit ang ulo ko. Next. Yan, nagkaroon kami ng sasakyan. Pinili namin yan. Next, sige po. Yan na po yung aming sasakyan ngayon. Aircon po siya. The Lord is faithful. Amen. Hallelujah. Ang Panginoon po ay tapat. Amen. Nagpapatotoo ko sa inyo sapagkat naranasan ko ang kabutihan ng Panginoon. Next po. Yan po ako noon. Payat pa ako. Hindi ako mataba noon. Sige. Yan po yung aming church ngayon. Sige, pasok ka sa loob. Yan po yung laki ng aming church. Pasok ka uli sa loob. Yan pong Amerikanang yan. Yan po. Yan po ang nadala sa akin sa Amerika. Ito po ang kwento niyan. Nung nasa Amerika siya, sinabi ng Panginoon sa kanya, you will bring a lady in the Philippines and you will bring here in the United States. Sabi niya, Lord, sino? Dahil siya isang missionary, ang dami niya na napuntang lugar. Doon nakakita siya ng Pilipinang mabait. Sabi niya, Lord, ito na ba? Ito naman ho ang nangyari sa akin. Nakaipon po ako ng perang pangpaaral ko sa aking panganay na anak. At sabi sa akin ng Panginoon, ibigay mo ang pera mo sa kanya. Siyempre, magreklamo ako. Lord, inipon ko to. Tuition fee ng anak kong panganay. Sabi ng Panginoon, bitawan mo yan. Nung una sabi ko, Lord, ikaw nga ba yan? Hindi na ako makatulog. Lord, talaga bang ikaw yan? Lord, pang-aral ng anak ko to. Sabi ni Lord, ibigay mo yan. Ngayon, tayo mga Pilipino, o tayo mga tao magaling mag-isip, baka si Isaac. Di ba si Isaac, nung i-dedicate ni Abraham, sabi ng Panginoon, wag, Abraham, wag, di ba? Meron doong nakatali, yun ang i-provide mo, baka ganon. Pumunta ako sa hotel, kumatok ako sa kanyang hotel. Sabi ko, God told me to give this to you. At 20,000 siguro yung pera ko. Alalahanin niyo mga kapatid, tuition fee ng anak ko yun. Tapos hinihintay ko, sabi niya sa akin, oh, Lila, thank you. I will give it back to you. Walang sinabi. Sabi ko, baka hindi ako narinig. Lakasan ko. Kati, bye-bye, I will go now. Oh, thank you, Lita. Thank you lang. Pagbaba ko na sa hotel, umiiyak na ako. Panginoon, paano na yung tuition fee ng anak ko? Sabi mo, ibigay ko. Paano na? Umuwi yung anak ko. Sabi niya, Nay,
Kala ko magagalitan ako ng anak ko dahil kasi magbabayad ako ng tuition fee. Nay! Di kunyari, aging gagalit ako para maunahan ko ha. Bakit? Ganun pa eh. Tinawag ako sa deans. Bakit? Anong tinawag ka? Bakit? Kasi hindi mo ako binayaran, kaya yan, hindi ako pinag-test. Sabi nakita nila ang NCE ko 99.9. Nai-scholar ako sa school. Tuwang-tuwa ako, laki ng mata ko. Talaga? Hindi lang yun, Nay. Meron akong allowance every month, 2,000 pesos. Ang bilis kong nagbilang. 4 years. 2 times 10, ilan? Sige, mag-compute tayo. 2 times 10, 20 times 4. Oh, di ba? 20 lang ang binigay ko sa Panginoon. 80 ang binalik sa akin, plus free tuition fee. Di ba? Ang galing ni Lord. At hindi lang yon. Nung ibinigay ko kay Cathy yung pera, sabi ng Panginoon sa kanya, that is the woman. You will bring her in America. Yun ho yung hindi ko malimutan. At alam niyo ho, nung nagpunta ako ng Amerika, bata pa ako noon eh. Siguro nasa 40 something lang ako. Para tayuin ako, lalaking kongregasyon. Ang gagawin ko lang ganito. Greetings from the Philippines. O, ganun lang. Tapos sasabihin nila sa akin, you stand up there, let's handshake our missionary friend in the Philippines. Alam niyo, pag shake sa akin, maaligasgas. Wala pa ako nung ngayon, meron na ako kung naglalagay na ako ng bulsa ngayon. Baka bang may mag-bless sa akin, wala akong bulsa. Hawak-hawak ko lahat yung pera. Pumunta ho ako sa CR. Sinilip ko lahat ng perang ibinigay sa akin ng mga tao. At alam niyo ba gano'n yung nabigay sa akin? $2,500. Why? God is faithful. Amen. Pag may sinabi sa inyo si Lord, huwag niyong patagasin ang puso niyo. Kahit ayaw niyo pang bigyan si bishop niyo. Pag sinabi ng Panginoon, bigay mo yan, tinatago mo sa bishop, bigay mo. Kasi may nakalaang mas malaking ibabagsak sa'yo ni Lord. Hallelujah! Okay, next. Yan na po yung aming loob ng aming church, pero nabago na po yan. Meron po kaming 7 aircon. Yan po yung aming school. Sa kabila, sa side niya. O, dyan na, huwag na tayo dyan. Hanggang dyan lang tayo. Marami ho ako narating na lugar. Because I learned the secret how to overflow. Ngayon sa umagang ito, mga kapatid, nasaan ang challenge ko? Kung ano ang naranasan ko, kayang iparanas ng Panginoon sa inyo. Kung ano ang naaabot namin, kayang abutin ng Panginoon para sa iyo. But you need to humbly come to God. Tumayo nga po tayong lahat sa umagang ito. Hallelujah. I know God is speaking in your hearts right now. Alam ko maraming challenge na gustong gawin ng Panginoon sa buhay mo. Pwede bang sabihin mo sa Panginoon sa araw na to, Panginoon, ang dami kong pagkukulang sa iyo. Come on, pikit mo yung mata mo kay Lord. And then learn to call to God today. Nais ng Panginoon baguhin ang buhay mo, kapatid. Nais ng Panginoon, maabot mo yung pangarap na gusto mo. Mga magulang sa umagang ito, anuman ang pangarap natin sa ating mga anak. Mga estudyante sa oras na to, anuman ang pangarap nyo, kayang abutin ni Lord. Pero kailangan sundan natin yung 7 sikreto para tayo ay pagpalain ng Panginoon. Hallelujah. Sige nga, pumawit nga tayo ng isang worship song. Hallelujah. At hayaan po natin, mga kapatid, na mag-usap ang Panginoon sa inyo. Huwag niyong hayaan na mawala ang araw na to na hindi niyo na isuko sa Panginoon dahil merong gagawin ng Diyos sa buhay mo ngayon. And I declare and decree, mangyayari sa inyo ang nangyari sa aming buhay. Because God is not a respecter of person. You need to humbly come to God today. Hallelujah. Oh yes. Hallelujah, hallelujah. Come on, hallelujah.
Oh, we worship you, Lord God. Hallelujah. Come on, yes. Hallelujah, come on. Hallelujah. Shout unto God. Hallelujah. Sabihin mo, Panginoon, gusto ko po lahat yan. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Forgive us, Lord. Hallelujah. Ano bang pagkukulang namin sa iyo, Panginoon? Patawarin mo kami, Panginoon. Sa 7 bagay, Panginoon, kung meron man kami, Panginoon, na hindi nagawa. Lord, salamat sa pagpapaalala mo sa amin. Hallelujah. Oh, we praise you. We praise your name. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we praise you. We magnify your name, O God. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Kurawakaya sikira bakante. Hallelujah. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus, we praise you. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Come on, let's worship Him. Hallelujah. Oh, Jesus. 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 Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, nagpapakumbaba kami sa iyo, Panginoon. Nais naming maranasan, Lord, the fullness of the blessing, Lord, para sa amin, O God. Nais naming, Panginoon, ma-encounter ka, Panginoon. Sapagkat pangako mo sa iyong mga salita, mga pagpapahala mo para sa amin. Today, come on, raise your hands. As I raise my hand, Lord, forgive me, God, sa mga pagkukulang ko, Panginoon. Forgive me, Lord, sa mga hindi ko pagtitiwala sa iyo. Forgive me, Lord, na hindi namin namahal ng gusto ang aming bishop, Lord God. Forgive us, Lord, na hindi namin naibigay yung aming mga tithes and openings unto you. Forgive us, Lord Jesus. And today, O God, hallelujah. Lord, hallelujah. Linisin mo kami, Panginoon. Hallelujah. At sa umagang ito, Panginoon, thank you for the blessing, O God. This is for me. Sabi mo, this is for me. Para sa akin to, Panginoon. Para sa pamilya ko to, Panginoon.
Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lalakad kami na may tagumpay sa iyo, Panginoon. Lalakad kami, Panginoon. Hallelujah. At susundin ka namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Oh, salamat sa iyo. Come on, palakpakan nga natin si Lord. Palakpak ng tagumpay. Hallelujah. Come on. Yes. Thank you, Father God. Hallelujah. We thank you, Lord. Hallelujah. For your words, oh God. Alam ko, Panginoon, may ginawa ka sa buhay ng bawat isa na narito. They will not be the same anymore, Panginoon. They will start to overflow. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpak tayong muli.